Hello Kathleen fans! Bago itong kakulitan na naman ni Sir Alden mga kasembreros ha. May story, sabi dito sa caption, Reese's Stories, she's back, sabi niya ganon. May mga behind the scenes din dito na in-upload ang Zion mga kasembreros. Sabi dito, Lulu Mind Auntie, she's back, Bernardo Kath, Lulu and Benetton ang nakalagay dito sa caption mga kasembreros. And sabi pa niya dito sa isang caption mga kasembreros ay goes on vacation leave to stay at home. O home ha, sigurado yan mga kasembreros. Is this adulting? Sabi sa caption mga kasembreros. Kung kaya panatag tayo na behave ang inyong cinema box office queen mga kasembreros. So walang mayor na kasama sa Australia, hindi pumunta sa Australia kundi sa bahay lamang mga kasembreros. Kasi ito, yung view na ito mga kasembreros ay hawig na hawig doon sa kanyang bahay at studio tour mga kasembreros. Dito nga sa kanyang vlog no, na uploaded way back 2018 if I'm not mistaken or 2020 mga kasembreros. So tayo po ay team panatag na si Ma'am Catherine ay wala sa kung saan mang lupalop ng mundo kundi sa bahay lamang mga kasembreros. So sana may makapagsabi kung sino itong si Reese no, baka part ng kanyang glam team. Reese mga kasembreros nakalagay sa uploaded ito kanina ni Ma'am Roma na sa TikTok mga kasembreros, na solid fan din po ng Kath din mga kasembreros and mga Kathleenatics. So tayo po ay si Lulu pala itong aso mga kasembreros no, tapos si Benetton, but correct me if I'm wrong, pero Lulu yung isa kasi si Snowy, yung maliit mga kasembreros na kulay puti din na aso mga kasembreros na alam ko may lahi din yun. So nakakulay blue dito si Ma'am Catherine, tapos naka shades mga kasembreros. Oo nga naman no, kasi may mga taong nag-vacation leave, tapos babakasyon kunwari pero sa bahay lang. Kasi nga para magpahinga mga kasembreros. So is this adulting? So kung nasa bahay ka lang naman tapos pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo, merong swimming pool, may studio, parang busy siya ang Catherine talaga sa paggawa ng ng endorsements mga kasembreros. Yun talaga yung ko, and yung sinasabing pinagtatakpan, hindi ko kasi yung mga admin naman hindi naman nababayaran yan mga kasembreros. So kung ano yung pinopost nila, lalo na kapag nasa Instagram story ni Ma'am Catherine mismo ay hindi naman siguro para pagtakpan mga kasembreros. Talagang yung video at saka yung picture lang ni Mark Alcala mga kasembreros, Mayor Mark, na nasa airport sila, yung doon lang talaga nag-spark lahat mga kasembreros, na hindi naman sila nagkasama, hindi naman sila nakita nagkatabi. Parang pinagtagpi lang talaga yung mga istorya mga kasembreros na magkaibang time zone magkaibang oras at panahon mga kasembreros na i-upload yon. So tayo po ay team panatag mga Kathleenatics ha. Si Ma'am Catherine nyo ay behave at saka nananahimik sa kanyang bahay mga kasembreros, kung kaya wag nating gambalain pa, okay? So si Ma'am Catherine ay pagpahingahin naman natin. So kung nandyan naman sa bahay niya, tapos yung mga contractors, yung mga brand niya na mga in-endorse mga kasembreros ay sa studio lang niya ginagawa. So grabe no, talagang si Ma'am Catherine ay nagtatrabaho pa rin kahit na nasa loob lang siya na. Siguro isang buwan tong kanyang vacation leave mga kasembreros no. Pero yun nga, kahit na nagbabakasyon siya, ay nagtatrabaho naman siya sa loob ng studio at saka sa loob ng bahay niya mga kasembreros. So ganun po no. So hayaan na natin ang mga bashers na mag-isip ng kung ano-ano, pero tayo ay team panatag po. Ito ang kakulitan ni Sir Alden dito sa may sobrang tawang-tawa ako dito mga kasembreros. Kasi yung sa snowball na malaki na nilaglag, tapos na syempre nag-scatter mga kasembreros. Tapos massive snowball, tapos parang dinugtong niya. Ito pala yung aso kanina na parang pinagtripan. Sobrang tawang-tawa dito kasi kawawa. Pinagtripan ni Papa sa Alden. Pero ako yung bibig na nag-kiss dun sa camera,
hindi hindi yung aso yun eh. Yan ang bibig. Parang transition lang siya, no? Very smooth ang transition, mga kasambreros. Tapos parang nilapit niya lang yung camera sa mukha ng aso at saka sa bibig, mga kasambreros. Pero sa kanya siguro nabibig ito, tapos or sa mismong tao dito. Sobrang kulit lang daw sa akin. Tapos yung aso na nabiga na lang bigla. Tonto talaga ako dito kahit ako nung isa, mga kasambreros. So yan, nilaglag yung yung snowball na malaki sa building. Parang nakasatisfy, no? Pero baka delikado na ginaganto nila, mga kasambreros. Pero sobrang kulit sa akin. Dito ko lang kasi yung pinakita ko kanina, yung picture lang ng aso na kulay brown yan ito. Akala ko yun lang. Meron pa pala karugtong ito nung chinek ko yung kanyang Instagram story, mga kasambreros. So sobrang kulit talaga ni box office King, mga kasambreros. And then ito, spotted din si Sir Alden, no? Dun sa pagtakbo nga niya kahapon. Para may isang fan or tagapitik dito, mga kasambreros, na nakuhaan siya, if I'm not mistaken, sa Makati ito, mga kasambreros. Kasama syempre ang mga tropa pips, no? Sa pagtakbo, mga kasambreros, sina Junia Pitunia, no? Sila Sir Prince Binmar, and the rest of the joggers, mga kasambreros. And then ito, next item natin. So ito na nga itong bagong bahay ni Sir Alden, mga kasambreros. So ang pagkakaintindi ko kasi dito ay new home. Pero mag-further update ako dito, mga kasambreros. Nakumuha siya ng nakumuha ng bagong designer or interior designer, mga kasambreros, si Pops Alden. So wala pa tayong location kung saan siya nagpapatayo ng bagong bahay. Pero sa susunod ay magkakaroon din tayo ng details dito, mga kasambreros. Na yung akala ko kasi dati, parang lang ito, nung vinlog ko kanina, akala ko lang, parang kliyente sa ibang usapin or sa isang transaction. So bahay pala ang kanyang ipapatayo, mga kasambreros, as confirmed din po or parang pinost ng ating mga kasambreros sa comment section. Pero wala pa akong detalye kung saan talaga, kung saan siya, mga kasambreros, kung anong detalye nito. So malalaman din natin yan soon. So baka sa Makati, mga kasambreros, para medyo malapit-lapit sa Antipolo, Rizal. Kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. So ayun po, kasi kung sa Laguna pa masyado nang malayo, mga kasambreros, di ba meron siyang condo dito. So yun po, mga kasambreros, magkakaroon din po tayo ng update dyan, ha. So i-update ko po kayo, mga kasambreros. So congrats in advance kay Sir Alden. Deserve nyo na panibagong bahay para sa kanilang future na family ni Mrs. Fulkerson. Awayin na naman ako dito, mga bashers. So yun po, ito sobrang kulit ito, mga kasambreros, kasi si Ma'am Charo Santos at saka share ko lang itong good vibes ni na Tatay Cardong Trumpo, mga kasambreros, at saka si Ma'am Charo. Nagkulitan ng dalawa. Si Ma'am Charo, isa talaga dito sa mga sekreto na bumabata o parang hindi madaling tumanda, mga kasambreros, ay yung pag maging masayahin ka, kwela-kwela, talagang hindi mo nakakalimutang tumawa, mga kasambreros. So yun talaga ang pinaka-sekreto na maging happy and contented, mga kasambreros. And si Ma'am Charo, tinan mo, parang hindi makalaing senior citizen na, mga kasambreros. Kasi batang-bata pa ang itsura niya, mga kasambreros. Parang hindi tumatanda, no? Sobrang kulit lang ni Ma'am Charo. So kahit mga kabataan ay kanyang minsan dito, pag dinadama niya sa kanyang mga good vibes na mga pasayaw-sayaw, mga kasambreros, and so on. So hindi halata na 69 years old na pala ito si Ma'am Charo, no? Magsi 70 years old na pala ito, no? Akala ko mga 60 plus lang, mga 60 or 62, ganun. So 69 na pala siya. So akalain mo mag 79 na siya sa October. Birthday niya ay October 27, 1955, mga kasambreros. So magsa 70 na talaga siya, no, sa October. So parang hindi lata
si Ma'am Charo kasi nga masayahin siya. And then next item natin, so ito no, karugtong ito ng kasi nga ginagawa ng istorya, di ba? Or ginawa ng istorya yung buhay ni Sir Cardong Trumpo. So ito si Sir JM de Guzman ay parang nag-uusap-usap sila mga kasambreros. Syempre parang may usapan sila mga kasambreros bago yung mga eksena na gagawin nila. So ayun. So parang kinakabahan si Sir JM. So ayun po no. So sana parang hindi dito parang kasi masyadong lumobo si Sir JM de Guzman dito mga. Tuturuan siya no ni Tatay Cardo ng tutrumpo mga kasambreros. So grabe no. Talagang kailangang aralin. So marami siyang maraming shots na hindi niya kaya. So ang hirap kasi kailangan niyang pag-aralan lahat mga kasambreros para sa MMK mga kasambreros. Sobrang kulit lang. So so sana siya nalang gumanap no, si Tatay Cardo. Pero yun nga, kumuha sila ng artista eh. So kaya ganun. Alright, so ilang sa ating Kathleen items Kathleen na meron ng halong Ma'am Charo at saka ni Tatay Cardo kasi love natin sa Tatay Cardo. So lang po sa ating Kathleen items, sana po ay pangin po natin ang Word of God. Today is July 14, 2025, Monday na po. Sa ating Word of God ay sobrang ganda po dito. Although it's a form of discipline mga kasambreros walang mapapala ang ating title. Proverbs 9:7-8, He who corrects a scoffer gets shame for himself, and he who rebukes a wicked man only harms himself. Do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. So ito mga kasambreros, yung mga scoffer, ay sila yung parang yung pag tinuruan mo, ay sorry po sa term stupid or something na nagmamock mga kasambreros. So pag tinuruan mo sila ay parang wala kang mapapala kasi nga hindi naman sila matuturuan mga kasambreros. Mga matitigas ang ulo. Kung pag tinuruan mo ay parang ikaw pa yung masama at imamak ka pa nila pabalik mga kasambreros. Mga taong ganun, di ba? Pag tinuruan mo, ikaw pa yung pagmumukhaing mali mga kasambreros. So meron pong ganun. So ang pag-correct daw sa kanila, sabi dito ay parang pinapahiya mo lang ang sarili mo mga kasambreros. At saka kapag ikaw ay nagre-rebuke or dinidisiplina or pinapagalitan mo naman yung isang wicked, no, yung isang taong masama ay ikaw lamang sinasaktan mo lang ang sarili mo, parang ganon mga kasambreros. So Proverbs 9:7-8 is about the importance of receiving and accepting constructive criticism and instruction in order to become wise and grow in understanding, rather than rejecting or resenting correction out of pride or arrogance. So ito mga kasambreros, yung alam natin yung Proverbs ay talagang pagko-correct, pagtanggap ng instruction, pagtanggap ng guidance, ng constructive criticism. So yun ang term ng mundo mga kasambreros, na kapag ikaw ay nagki-criticize, kapag ikaw ay nagko-correct, kapag ikaw ay nagdidisiplina, kumbaga you choose words, no? You choose positive words pa rin mga kasambreros, and kind words na hindi masakit sa tenga at hindi nakakasama sa loob ng taong iyong pong itatama or i-correct. Kasi may mga nicer or better way naman mga kasambreros na na pagtama sa isang tao. Parang sasabihin mo sila para hindi sila masaktan mga kasambreros. So instead of hurting them ay mas lalo silang nag-grow mga kasambreros or na-encourage. Kasi may mga way talaga na, lalo na kapag yung mga taong yung mga taong masamang ugali, arrogante, ma-pride mga kasambreros, ay yun sila talagang ayaw tumanggap ng correction or ayaw tumanggap ng disiplina mga kasambreros, which is dangerous. Ang verse na ito ay nagsispeak about the different reactions na may encounter natin kapag nagpo-provide tayo ng feedback o ng criticism sa iba. So iba-iba kasing reaction May mga tao na tumatanggap ng criticism, may mga taong hindi naman, no? Kapag tama ang criticism, kung constructive criticism mga kasambreros, kung paano sila tumanggap. So iba-iba. Kagaya ng mga tao no, pinapapasok sa PBB, no, hindi naman ako nanonood doon mga kasambreros, pero
nakita ko lang sa feed, no? So, iba-ibang ugali mga kasembreros. The same task, pero iba-ibang reaction nila. No? The same correction, for example, pero iba-ibang reaction. Ibang way mga kasembreros. It highlights the contrast between a mocker, who is someone who ridicules or dismisses advice, and a wise person who is open to correction and improvement. So, dalawa no ang parang kinukumpara actually dito mga kasembreros na tao. Yung isa yung mocker, no, yung pag pinagalitan mo pa, ikaw pang masama. Tapos yung isa naman yung wise mga kasembreros. So, contrast talaga sila. No? Ang taong matalino, kapag kinurek mo yan, ay mas lalo pa niyang tatanggapin yung correction. Kasi nga alam niyang ikaka-improve na yon mga kasembreros. So, unlike sa mga taong mocker or mga tao dito, mga scoffer nga mga kasembreros, ay pinagmumukha pa nilang masama yung imbis na tama. So when we try to admonish a mocker, we may face hostility or pushback because they are not receptive to being corrected. So parang ganun mga kasos, no? Imbis na para naman din sa kanila yon, no? Parang ganun, parang din naman sa atin yan kapag kinokorek tayo ng ating magulang, ng ating leader, ng ating senior, ng ating supervisor, for example, para naman sa atin yun, para sa ikaka-improve or ikaka-develop ng ating character, for example, mga kasembreros. On the other hand, when we offer guidance to a wise person, they are more likely to appreciate and embrace the feedback, so leading to a positive outcome and a strengthened relationship. So, magkaiba mga kasembreros talaga ang dalawang ito. So, pero sa mga taong scoffer, mga arrogante, ay wala tayong mapapala mga kasembreros kapag tayo po ay nagdidisiplina o nagre-remind sa kanila. So, yung verse actually ng Proverbs 9:7-8 ay delicate art, no? Delicate art of offering correction and the potential outcomes of such actions. In the grand tapestry of Proverbs, a book dedicated to dispensing wisdom and insight, these verses stand out as a practical guidance for navigating interpersonal relationships. So yung relasyon mo or connection mo mga kasembreros sa mga tao sa paligid natin, especially sa mga katrabaho, sa mga followers, for example, sa ating mga kaklase, sa ating guro, sa ating mga kaopisina, and so on. And the phrases within these verses carry profound meanings that resonate through time. Whoever corrects a mocker invites insults. So, ganun mga sibang version ay ganun po kapag tayo po ay nagko-correct ng mga taong arrogante, yung mga mocker, mga kasos, mga nang tutuyam, ay nag-i-invite lang siya, parang nag-i-ignite lang siya ng fire or insult mga kasembreros. And this one serves as a stark reminder of the fruitlessness, no? Walang kabuluhan, walang mapapala, walang benepisyo. So ganon, fruitlessness of trying to guide those who are scornful or indifferent to wisdom. Similarly, whoever rebukes the wicked incurs abuse, underscores the risks involved in confronting those who are normally corrupt or morally corrupt. So these cautionary words urge us to be mindful of whom we engage within discussions of corrections. So kasi di ba sa trabaho talagang sa mga ka-office mate mo or sa mga katrabaho mo talagang laganap ito na may mga taong hindi naman boss, hindi naman manager, pero makapag-utos, makapag-correct, parang akala mo perfecto, no? Ganun. So, nangyari ito mga kasembreros talaga sa real world natin. It is also important to remember that not everyone will be open to receiving wisdom, and it is ultimately up to them to choose their path. So, kailangan maging bukas din yung ating isip, no? Sa katotohanan at reality ng buhay na hindi lahat talaga nakakatanggap at gusto ng wisdom, gusto ng correction, gusto ng rebuke mga customers, kasi ang gusto lang nila yung mga flowering words, yung mga hindi itchy sa tenga nila, yun lang yung gusto nila mga customers, which is very dangerous, na instead na mag-reflect tayo kasi hindi tayo perfecto, no? We need to may mga times na kailangan nating tingnan kung anong mali natin, and then improve natin or change natin mga customers for a better product or outcome sa buhay. Engaging in a quarrel trying to force wisdom upon them may only escalate the situation further. Instead, we can reflect the virtues of wisdom
through our actions and words, letting our behavior serve as a living example of the principles we hold dear, we hold dear. So we may influence those who mock wisdom to reconsider their stance by embodying wisdom in our interactions with others. So napakahalaga po nito mga kasambreros na kahit na hindi man tayo magsalita sa kanila, ay mag-lead nilang tayo sa example. So doon ay maaaring makorek sila, ay mali ako, no? Sila na mismo yung magsabi sa kanilang sarilang mali ako. And they're willing because nag-lead ka by example, not by verbal communication. So, po pwede yun, effective yun actually mga listeners. You lead by example. Kahit na wala kang sinasabi, your action speaks louder than words. So, ganun mga sombreros. So, let us have that heart mga sombreros na nagpapaturo kasi doon tayo lumalago at nag-i-improve sa buhay. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga sombreros, and paalam po.